Manindog ta kay mag-ampo ta. Labing gamanan nga Dios Ama namong langit nun, ania kami niining kabuntagom aron sa pagsimba diya kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Abri ang among mga kasing-kasing aron kami mapuno sa imong balaang Espiritu Santo. O salamat Lord sa buniming tanan sa imong hamiling dugo nga og gipadlong kuning espiritu mga dotan nga dili magadisturbo sa among pagsimba. Padadi kami sa daghan nimo mga anghel kauban namo sa pagsimba. Panalangin pod ang maghatag og mga mensahe sa pulong nimo aron kaming tanan makakaon sa espirituhanong pagkaon. Panalangin pod ang mga song leader, ang mga instrument ug ang tibuok congregation. Tabuni ming tanan sa imong hamiling dugo sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Amen. Amen. Glory to Jesus. Mayong buntag kanatong tanan. Hallelujah. Mga panglingkod sa ta sa makadiyot. Are we all blessed? Amen. Hallelujah. God is so good. Amen ba? It is such a blessing, no, to be in church today and to see the faces of our brothers and sisters in the Lord. So atong tagaan ug kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ningia daw na imuhang katapad ug tagai ang imong pinaka-best na smile. Sige, smile daw. Oy. Pagka-lovely na lang gayud sa smile sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah. I know that everyone is excited nga mudayeg sa atong buhi nga Dios, but before that, let us grab this opportunity to welcome the people and give them your best hug, your best greeting, your best handshake. So let us all rise and let us sing the song La Mano sa Kalipay. Sa kalipay, diha sa Ginoo, La Mano sa kalipay, diha sa Ginoo, kay gunta ang Diyos mo sa ligaya, sa malipayong kasing-kasing. Jesus! Andam na bata nga mudayeg sa atong buhi nga Dios. Amen! Hallelujah! Ang kanang may kinabuhi kay angay nga mudayeg sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nga labi nga gamhanan, takos og ang ayan nga pasidunggan. Hallelujah!
the name of Jesus! Pagasimbahan nato ang Diyos! Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Amen! Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalangitan.
the Lord, worship the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pagkaanindot gayud, musayaw, musinggit, mukanta, mudayig sa atong buhi nga Dios. How awesome it is to be in His presence. How awesome it is to worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. It's Jesus. It's Jesus. Come on, church. Just worship the Lord. Worship the Lord. Give praises to our holy God. Hallelujah, hallelujah. If you'd like, you can raise your hands, you can lift them up and just worship the Lord. Worship the Lord today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, just feel the presence of our Lord. Just feel His presence. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Dalagan ka. Oh, Jesus, we call upon your name today. We call upon your name. Oh, dalago ng Diyos. Just continue to worship the Lord today. Just focus our hearts, focus our minds onto Him. Let's not think of any other things. Just focus into God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, glory is your name. Yes, Lord. Pagkamaayo mo, imo ang tanan. O Diyos, sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahaptos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhang naangkon ko. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahaptos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsinda. Come on, let's declare it. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa
hearts today for God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Just give thanks unto our God. Just praise Him. Oh, Father, hallelujah. As we continue to worship our God, let us not forget that of His love for us. Let us not forget of what He has done in our lives. Yes, Lord. Let's thank the Lord Jesus for everything. Oh, salamat o God. We thank you, Lord Jesus. God, your love is better than anything in this life. Help us to remember your many blessings every day, your love and your grace that never ends. We invite you, Jesus, into our lives as our Lord and Savior. Please purify our heart, renew our spirit, and lead us on the path of righteousness. Just want to surrender our life to you, seeking the gift of eternal life through faith in Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Pasalamatan nato ang Ginoo. Because even if sometimes we feel that we are already a failure, nagpabilin gihapon ta sa ato. Because of you, Lord, we are found. Because of you, Lord, we are blessed. We are inspired. We became stronger. We are saved. We are hopeful. We are forgiven. And we are loved. Hallelujah. Pagkaanindot na lang gayon, nga ginahigugma nato ang ato ang Dios. Nga naatay ginatuuhan nga Dios. Ang Dios nga tag-iya sa kalibutan, ang tag-iya sa tanan. Ang atong manluluwas. Ang siyang nagahigugma sa atoa. Let us not forget what He has done. Let us always remember everything. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We bring you back all the honor, glory, praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Atong Tagalog, kusog na palakpak ang atong buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God, glory to Jesus. Salamat worship team sa pag-lead sa mga katawan sa Ginoo diha sa mga alawiton. Maayong buntag kanatong tanan. Mura magsubidahon lagi ato ang mga tubag karon mura way pamahaw. Good morning everyone. Praise the Lord. Our God is good. Amen. And all the time, God is so good sa matagusan nato kakinabuhi. Kinsay malipayon, mingog amen. Praise the Lord. Salamat sa Dios sa kalipay nga gihatag niya sa matagusa kanato. Naliwala sa mga challenges sa toang kinabuhi. Ang Ginoo naghatag og makanunayon nga kalipay sa matagusa ka kasing-kasing. Praise the Lord. Nga mao ginato ang Ginoo. Na may mga hagit sa kinabuhi. But still, our God is good and our God is faithful sa matag-usa ka mga katawhan sa Ginoo. Hallelujah! Salamat sa Dios. Ingna daw na imo ang katapad nga nalipay ko nga nagkita ta karon. Praise the Lord.
I am happy today that I see you or we see each other. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Welcome everyone to our Sunday service once again. Welcome sa tanang nagalantaw via Facebook live streaming. Welcome everyone. Salamat sa inyo makanunayon nga pag kigduyog diha sa pagsimba sa tuwang buhi nga Dios. And to all of us here nga naa karon, salamat sa inyong presensya. Salamat kayo nga ang Ginoo gyud mooy hinungdan nga niamo karon ug ang Ginoo mooy nagiya sa ato ang mga lakang, ato ang mga tiil nga makaanhit dinhi karon o ang ato ang kasing-kasing giandam sa Ginoo para nga magadawat sa iyahang pulong. Amen ba? Praise the Lord. And also we would like to welcome our visitor, friend, saka friend ni Ate Jerica. We'd like to welcome Fritz Von Lampa, gikan sa pang Purokotso tay. Purokotso unahan daw sa inyo ha. Dahil siya, nara siya din he. Tindog ang haron nga makita kanila, Tindog. Ayun, welcome ha, and we are happy to see you. And kung nalipay mi, mas labaw nga nalipay ang Ginoo nga niya ka. We pray nga dili lang ni mao o ang una ug ang katapusan kay mao ning sinugdanan sa atong panagoban. Welcome ha. Pwede na ka makalingkod. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Dios. Akong gihangyo ta ng mga kabataan to please stand up and proceed to their class. Kinsay tudlo mag-teacher nila karon? Magtutudlo. Kinsay magtutudlo nila riri karon? Sige, proceed na sila sa inyong klase. And praise the Lord. We thank the Lord for the life of these children no nga nagakanunay nga nagakat-on o nagatuon sa pulong sa Ginoo. And of course, the young teens, no, proceed na pud sila sa ilang klase karon together with their teacher. Salamat sa Ginoo sa availability sa mga magtutudlo nato karon nga kabuntagon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. This wonderful morning, magapadayon ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pwede ba ato ang iduko ato ang mga ulo niya magaduol ta sa Ginoo pinagi sa mga pagampo. Let's bow down our heads and let us look to God in prayer. Our loving Lord and Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that you have given us, O God. Thank you, Lord God, for this time together and our opportunity and privilege, Lord, to worship you in spirit and in truth. And Lord, as we listen to your word this day, we ask your Holy Spirit to minister. We ask you, Holy Spirit, Lord, to prepare our hearts to receive your word. We ask you, Holy Spirit, O God, to give life to your word, O God. And I pray, dear Lord, that you will give us wisdom as we listen to your word so that we could able, O God, to understand your word this wonderful morning. Thank you, Lord, for what you are going to do. Bless their servant, O God. Bless your people. Bless each one of us, O God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Karon, padayon ta sa paghisgot as I promised to you last Sunday for a continuation of the topic that we discussed last Sunday. So muna ang atong padayonon karon sa paghisgot. Wala pa lagi siya ate. Wait lang. Ayun. Ayan. Okay. Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Okay? If you still remember, kaning pulong naghisgot kini sa mahitungod sa pagpili ni Jesus sa iyang unang disciples. No, pagpili ni Jesus sa iyang first disciples. Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Mabasa po nato nisto sa Luke, no? Ingon pa siya diri, while walking by the sea of Galilee, he saw two brothers Simon, who is called Peter. So mas common sa to ang pangalan nga Peter. Okay? And Andrew, his brother, igsoon niya, casting a net into the sea, for they were fishermen. So unsay trabaho aning duha? Sila mangingisda, no? Mangingisda silang duha. Verse 19, and he said to them, Jesus said to them, si Jesus nagsulti sa ilaha, follow me and I will make you fishers of men. So unsay mission nga gustong ipahimo sa Ginoo sa ilaha, himuon silang fishers of men. Instead nga mangingisda og isda, mangisda og isda,
Ang ilahang gitawag ni Jesus, ang gitawag sila ni Jesus, aron nga mangisda sila og tawo. No? Aron nga mo share sa pulong sa Ginoo. Immediately, diha-diha dayon, they left their nets and followed him. No, immediately. Now, mautan ako, before ta mo proceed, kung si Jesus karon ang imuhang kaatubang ug miingon si Jesus nga, dali sunod na ako. Unya busy ka sa imong ginatrabaho karon, nakay ginatrabaho diha karon. Unsa imong imuon? Musunod pa dayon ka o muingon ka unya na lang Lord? Murag hilom lagi ang uban miingog uban, ang uban wala lagi. Murag none of the above gyud ang inyong choices gyud ani. Pero the disciples, Peter and Andrew, immediately diha dayon, they left their nets and followed him. Gibiyahan nila kung unsa ang ilahang trabaho og ni follow kang Jesus. Verse 21, and going on from there he saw two other brothers, another duha nga magsuon, si James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, kauban ang ilahang papa, mending their nets, and he called them. Parehas ra gihapon kaning duha mangingisda lang gihapon. Okay? And he called them. Same thing sa akong gisulti last Sunday, na kung giun sa pagtawag ni Jesus, si Peter and Andrew, same thing po ang gisulti. Kay mao man gihapon, na siya, and he called them. Siyempre, niingon na po gihapon si Jesus nga, follow me, and I will make you fishers of men. And verse 22, parehas gihapon, kang Peter and Andrew, immediately they left the boat and their father. Kani kay duha na gyud lang gibiyaan ang ilahang nga bangka o ang ilahang amahan, and followed him and followed Jesus. So diha dayon nisunod dayon sila kang Jesus. So naay profesyon kining duha. Ang ilang profesyon mangingisda. Kaning upat mangingisda. The first disciples nga gitawag ni Jesus, ang profesyon niya naa sa ilaha is mangingisda. They were fishermen. And God called them to become fishers of men. Amen? Mangingisda og tawo. So God's mission through our profession, part 2 na ni siya. No, kung sa salida na part 2, no? Kasi ganahan mo tanaw salida nga na part 2. Sa Netflix, kung magtanaw kang Netflix, na mga movie nga series, ano siya tawagan na? Basta series, movie, season by season. Season man, pero kapoy, magtanawa ng season. Uy, dugay kay mahuman. Kapo tong isa ragyod kakuan, nga bidakbakay dayon. Makatawa ko sa kong uncle sa una. Di ba uso tong DVD sa una? Ang DVD ba? Di ba uso ang DVD? Kabalo ba mo sa kuang uncle? Yang unahon og tanaw ang part 2. Des 2. Des 1 and Des 2 man no? So that dito na sa Des 2 ang kuan, ang kuan nagid kayo, kanang intense na ba? Grabe nang ano. Unahon yung tanaw ang Des 2. Pagkahuman sa Des 2, balik na siya sa Des 1. Kukuyawa po ni mo ko, no? Kaya, una ta des gira, bago ng istorya. Gira sa iya, ha? God's mission through our position, part 2 na ni siya. Last Sunday, natong naisgutan, nga, what is God's mission through our profession? O sa profession nga naa sa toa karon. Ang atong isgutan ni aging Domingo, nga ang profession nagbase siya sa unsay naa sa imuha, unsay abilidad nga naa sa imuha, unsay skills nga naa sa imuha. Kay sila mangingisda sila, pero dili man pud pwede sila ang katong first disciples nga mahimo silang piloto. Mangingisda man sila, wa sila nakabalo, pero ang ilang naibaluan gyud is ang pangingisda or ang pagpangisda. So unsay posisyon o profession nga naa sa toa karon igsoon? Unsabay skills and talents nato nga naa ka nato karon nga hiyang taniya na og mao na ato ang ginahimo karon. I just want to tell you that God will use you through that profession. Gamiton ka sa Ginoo pinaagi niya nang profession nga naa kanimo karon. So what is our profession? What is God's mission? Unsay mission sa Ginoo pinaagi sa tong profession? Of course, to bless others. Mao na tong nahisgutan tong niaging Domingo. How to bless others? Unsaon pagpanalangin sa uban? Of course, speaking uplifting and encouraging words, Ephesians chapter 4 verse 29. Pagsulti og mga makadasig nga pulong sa Dios. Magsulti og mga makadasig nga pulong para nga ang mga katawhan sa Ginoo madasig usab igsoon.
Secondly, being kind and compassionate. Ephesians chapter 4 verse 32. Mahimong maayo o maluluyon. Thirdly, being hospitable. Now, Romans chapter 12 verse 13. Nga, maayo mo abi-abi. Fourthly, sharing of our resources to meet others' needs. No, i-share kung unsay naa ka nato haron nga matagbo ang panginahanglanon sa uban. Not necessarily that all their needs ang imong tagbuon, ang importante nga naka-share ka kung unsay naa kanimo ug unsay available nga naa kanimo. Na-share sa atong isig kaingon. Fifthly, answering kindly to those who speak wrongly to or about us. Bisan pag unsa ang gisulti ka nato, malumanay lang gihapon ka nagistorya o nakigistorya ngadto kaniya. Doing good to those who have done wrong to us. Dili po ba lalim, no? Luke chapter 6 verses 27 to 28. Pray for those who persecute you. Di po ba lalim? Di po ba sayon? Pero ang pulong sa Ginoo nagdasig ka na to nga iyan po. Okay? Now, what is God's mission through our profession? Unsa bay mission sa Ginoo sa toa? Another thing nga ato ang dapat hisgutan. Kung unsay profesyon nga naa sa imuha karon igsoon, kana nga profesyon gamito na sa Ginoo para nga makapahimaya sa Dios ug para makapanalangin sa ubang tawo, at the same time para nga ma-influensyahan nato ang uban. To influence others. Unsay profesyon nga naa sa imuha karon para nga i-influence nato ang ubang tao. What is an influence? According to Collins Dictionary, influence is the power to make other people agree with your opinions. Kanang mo agree sa imong opinions. But pasabot ni agree siya tungod kay nahaniyag nimo siya or imuha siyang sa tawagan na-convince nimo siya, na-influence nimo siya or do what you want. Gihimo niya kung unsay gusto nimong himoon. According to Britannica, the word influence is the power to cause changes without directly forcing them to happen. Nga naay kabaguhan, kinsay makarelate sa inyo miingon nga sa una kana siya, buutan kay na siya. Pero karon, naanay kabaguhan nga nabag-o kaniya. Unsay mo ingon din ta, tungod man gud na sa impluwensya sa iyahang higala. Di ba? Tungod na sa impluwensya sa iyahang higala. Dili, tan-awon ni mo na siya nga tao no, murag dili niya mahimo. Pero nga nung nahimo man niya, it would be probably because of influence. Sa una ka na siya, grabe kay na siya grabe kay na siya kanang hilumon. Pero karon grabe na gyud kay siya katabian. Na ako'y classmate sa Bible school sa una, parehas po may pangalan. Pag ila-ila, ay, ako dahil si Glenn. Ingat po siya, Glenn pod. Sundog, abin ako, nagsundog-sundog na siya sa kuha. Dito, pangalan po dahil niya, ako pong pangalan. Ingat pa siya sa una daw, grabe gidaw na siya kahilumon. Grabe gidaw siya kahilumon. Bisan pa daw si Paon daw siya sa una, di gidaw na siya mutingog. Nabay tawa na dere sa tuwaron, nga bisag si Paon, di mutingog. May pang-iring no, pagsipa ni mo sa iring mo. Pero ingin ko, nganong karon, tabian naman kay ka, di naman ka maulaw, baga naman kagrawong. Gingnan ako siya. Ingin siya, tungod manggod sa nahitabo sa kuwa, kaya ang nahitabo sa yamao ni. Ang iyang agtang, naidako siyang lalom diri siyang agtang, kaya naigo og bato. Iyang agtang ba, naigo og bato. Isa mao ni hinungdan. Nganong karon, nahimo na kong tabian. Kaya iyang agtang daw, tungod nga naigo iyang agtang sa bato, natayog daw ang iyang utok. Natayog daw iyang utok mo nang karon tabian na daw kaayo siya. Pero tinuod bitaw tabian niya kasi di po siya maulaw. Naay Marathon of Praise I don't know kinsay naka-join na ng Marathon of Praise sa Davao City for Sur Gospel Church sa una. Every Friday nanay Marathon of Praise. Nanay testimony. Kada Bernis na lang gyud siya magsigsaka sa pulpito magsigig testimony dito. Nya usahay kami magsingin na miingon naa na pud ni siya. Saka na pud ni kay dili lagi siya maulaw. Dili siya maulaw. Nay mga tao no nga sa una hilumon pero karon sabaan na
Usay makakonclude ta, usay makaingon ta tungod sa influence. I don't know if you are familiar with the saying that says, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Familiar ta na? Sultihi ko kung kinsa ang imuhang mga higala, ug sultihan ko ikaw kung kinsa ka. Di ba? Makita nimo ang usa ka tawo nga nahimo niya na tungod kay imuhang matrace up kung unsa ang mga klase nga tao ang nakapalibot kaniya. Mo na ang saying nga nayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Influence, you know what? Ang word nga influence, dako kayo ni siya og epekto as far as makaingon ta nga secular world is concerned, dako kayo nag-epekto sa kinabuhi sa usa ka tawo. But as far as Christianity is concerned, ang influensya pod igsoon, dako pod kayo ni siya kahimuan. Amen? Dako kayo ni siya kahimuan. Pipila ba ka nato makaingon din nga, salamat ko sa Ginoo kay karon tungod sa influensya sa ako ang isig kaingon o influensya sa ako ang silingan karon, mahitungod sa pulong sa Ginoo o mahitungod sa Ginoo, nahimo na kong Kristohanon karon. Mo na dako kay siya kahimuan igsoon sa tuang kinabuhi. Mo na nga importante kayo kung unsay profesyon nga naa ka nato karon, let us use that profession to influence others. Amen? To influence others. Now, how to influence others? Unsaan man nato pag-influence sa uban? First, live an attractional life. Pagpuyo or pagkinabuhi nga mahimong attraction ang imohang kinabuhi. No? Attractional life. Now, kung atong basahon ang Matthew chapter 5 verses 11 to 16, kanang attraction kay ta ba? Kanang bida kayo ang imuhang kinabuhi ba? Dili itong kinabuhi nimo nga bati, nga batasan. Kinabuhi nimo nga makapahimaya o makapalipay sa uban. Amen? Batasan nga makapalipay sa uban. Attractional. Paano nimo o paano ka ano sa tawo, tawagan ni makuha nimo o ma-attract ka sa usa ka tawo. Di ba sometimes makaingon ta ma-attract ta sa usa ka tawo mingon nindot kay iyang gisuot o grabe ka attractive ang iyang gisuot. Di ba makita nato no unsay makita nato sa usa ka tawo ma-attract ta sa usa ka tawo? Tungod kay nakita sa iya nga makaingon ka nga lahi ra gyud siya. Sa tuang kinabuhi isip mga Kristohanon mga igsoon, importante pod nga magkinabuhi ta diha sa ginatawag nga attractive life ngadto sa uban. Amen ba? Attractive life. Daghang pamaagi nga mahimo tang attractive diha sa tong isig kaingon. Ang Matthew chapter 5 verses 11 to 16. Pero kung imong basahon ang preceding verse before aning 11 chapter 1 to 10, nagisgot ni siya o ginatawag nato nga the Beatitudes of Jesus. The Beatitudes of Jesus. Now, in verse 11, niingon ang pulong sa Ginoo, God, New Living Translation sa kong gigamit, God blesses you when people mock you and persecute you. Wag yun nag-amin. Ingon pa siya, ang Ginoo mo panalangin nimo, kung ang tao, nagbiay-biay nimo, nagsakit nimo, and lie about you. Nagisdurya og mga bakak, batok kanimo, and say all sorts of evil things. Og nagsultig mga daotang butang, batok nimo, because you are my followers. Brothers and sisters in Christ, if we are followers of Christ, expect nga kaning mga butangan mahitabo gid ni siya. Amen ba? Amen. Dili ni siya matago because we are followers of Christ. Kay kung unsa ang gihimo sa mga katawhan kang Jesus, even His own people, mahitabo pod kini sa mga sumusunod ni Kristo. Sometimes dili lang nato ma-identify o ma-determine. Pero dinhi makita nato
Nga nagsulti gyud ang pulong sa Ginoo nga bulahan o panalanginan ta sa Dios. When people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you. Ngano man nga ang tao makasulti man niini. Attractional man gud kaayo imong kinabuhi. Attractive man gud kaayo ang imong kinabuhi. Labi na ako makita nila nga niangat na ka. Amen? Kita nila nga niangat na ka. Kanang mga tao, di gyud na sila kanang mawadan og istorya batok nimo. Ay, kana siya ni ko ano man na siya. Nakapabalay ra man na siya tungod kay naaman siya kuan god. Nakasakyanan na siya tungod kay mauni. Nakapalit na siya og ingana ang mga butang tungod kay naamay kuan sa iya ha. Naga-support sa iya ha. Nakapalit na siya og mga butang tungod man gud na sa kanang iyahang negosyo kunuhay nga dili man maayo nga negosyo. Makarelate ba ta ni ana? Mahitabo man na? Nahitabo. Nahimong atraksyon ang imong kinabuhi ngadto kanila. Pero wa sila nasayod nga ang pag-angat sa imong kinabuhi pinaagi sa imong pagpaningkamot ug uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Nagangat ang atong kinabuhi igsoon tungod kay naang Dios. Uban nato. Mo na igsoon nga ayaw katingala niya ng mga tawhana na kay nga naman nahimong atraksyon ang imong kinabuhi ngadto kanila. Ang importante nga ang imong binuhatan, ang importante nga sa imong pagpaningkamot nahimaya ang Ginoo, mauna nga gipanalanginan ka sa Ginoo. When they say all evil things to you, kung magsulti sila mga daotang butang o daotang sulti, istorya batok nimo, igsoon, iampo sila. Murag di lagi mo gusto iampo, unsay gusto ninyong himuon? Balusan sila? No. Iampo sila. Once nga ato ang life mahimong attraction ngadto sa uban, sigurado ko labi na kung ang atong binuhatan nga kapahimaya sa Ginoo mapanalanginan pod ang uban. Now, di mock you, di persecute you, ayaw pa nang bali nga. Kung gibiay-biay kanila, nagsulti sila bakak batok nimo. Mingon din, ikaw nagsulti kag bakak batok nimo, batok na ako, ipabarangay ta ka. Nya pag-abot sa barangay, pabayaron pag yun nimo. Di ba? Sometimes mahitabo na siya, pero sa to ang mga Kristohanon igsoon, ginapaningkamutan nato ang tanang butang o aduna may conflict, kaya nato nga matagaag pagtagad pinaagi sa tabang sa Ginoo. Hallelujah. Verse 12. Verse 12, take note of this. Sumpay ni sa verse 11, of course, unsa day sunod sa 11, 12 man gyud. Verse 12. Di ba unsa ingon sa 11? Ingon pa siya, God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you. Take note of that ha. Mo nagisulti sa verse 11. Verse 12, tanawa ni. Be happy about it. Be very glad. Hallelujah, murag wa na gyud nag-amen. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, pag naay magbiay-biay nimo, naay magsakit nimo, naay magsultig o dautan batok nimo, ingon ang pulong sa Ginoo, verse 12, be happy about it, be very glad. Hallelujah, mura man gyud og bugat gyud sa tuwa magkalipay, no? Kinsa may ganahan diha, magkalipay kung naay magsakit nato. Masaan mo pagkalipay kung magsakit nimo? Praise the Lord, naagyoy nagsakit na ako karong adlaw. Praise the Lord, naagyoy nagsulti og mga dili maayo na ako karong adlaw. Nalipay gyud ko. Ingana ba ta? Or basi pa unyag baliktad ang atong himuon. Bantay lang gyud ka unya pag makabalos ako nimo, bantay lang gyud ka. Pulong sa Ginoo niingon, be very happy about it. Be happy about it, be very glad. Take note. For a great reward awaits you in heaven. Dako nga ganti naghulat nimo dito sa langit.
Ay Lord, Pastor, dugay pa man to, Pastor. Uy, kay sa langit man ako maangkon ang great reward. Gusto ko, Lord, pwede i-advance. Pero ang Ginoo, ang gusto sa Ginoo nga panalanginan ta sa panahon nga ato anang himuon, kana bitawng time nga yahanatang kauban dito sa langit. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Ang mga propeta sa unang panahon, gi-persecute po. You know what? Grabe ang sitwasyon nga nahitabo sa mga prophets sa una. Jeremiah. Example na lang si Jeremiah. Luwi ba si Jeremiah? Gikuman siya sa Ginoo nga dili paminyoon. Ayaw pagminyo ito Jeremiah. Gikuman siya. The weeping prophet. Gi-persecute siya. Na ay mga paglutos, paglatigo, gihapon ngadto kaniya. As God's messenger, na sinati niya ni. Now, verse 13. Igsoon, ma-influence na itong ubang tao pinaagi sa pagpuyo sa ginatawag nga attractional life. Nga naman, hinumdumi nga sa panahon nga aduna tay Kristo sa to ang kinabuhi, si Kristo nagpuyo nganhin nato. And we do believe that Christ, nga samtang naa siya niini nga kalibutan, nahimong attraction ang iyahang kinabuhi. Ningon ang pulong sa ina sa verse 13, Matthew chapter 5. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Now, take note of this. Igsoon, kita nga mga katawhan sa Ginoo, kita nga mga kaanakan sa Ginoo, kita ang asin ni ini nga kalibutan. Amen? Kita ang mga asin. But pasabot, tungod kay asin ta, ni ini nga kalibutan, kita dapat ang naghatag og flavor sa kinabuhi sa ubang tawo. Di lagi mo gusto nga mahimo mong flavor sa kinabuhi sa ubang tawo. Now, kung magluto ta og pagkaon, kung way asin, unsa inyohang panglasa? Kung way asin. Kung di gani ka makalasa, ay basig delikado na sa una pag wa ka panglasa, unsa himuon? COVID na ka. Di ba di taganahan mo kaon kung way panglasa, way asin? Nga naman, ang asin, naghatag siya og kalami sa pagkaon. Now, butangi lang naggamay ang asin ang imuhang pagkaon, di ba ang asin mo katag og makahatag siya og flavor sa pagkaon. Ingan na ang asin. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, but what good is salt if it has lost its flavor? Unsa pa ba'y maayong mahimo sa asin kung mawad-an na kini og kuan, mawad-an na kini og lasa? Wala na. Amen? Wala na siya pulos. Pero naabay asin nga nawad-an og paglasa? Wala gyud. Mo na igsoon kung asin di gyud mawala ang iyang flavor, kita nga mga Kristohanon nga gikonsidera nga kita pod ang asin niini nga kalibutan, dapat dili pod mawala ang ato ang flavor para sa kinabuhi sa ubang tawo. Amen. That's how to live an attractional life. Gikinahanglan nga ipakita nato ngadto kanila, ipabati nato kanila nga bisan pag-unsa ang ilang gihimo nganhi kanato, still we love them. Still the goodness of the Lord ato ang gipaambit ngadto kanila. Nga pinaagi sa pagkamaayo sa Ginoo si mo ang kinabuhi nga gipaambit ngadto kanila, ang ilang kinabuhi karon usab nakasinati pog pagkamaayo gikan sa Dios. Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Kung ikaw nahimo kang asin niini nga kalibutan ug wa kay pulos nga pagkaasin, you are trampled or are thrown out and trampled underfoot as worthless. Wa kay pulos. That's why igsoon, isip usa ka alagad sa Ginoo. I'm not referring only sa mga pastor, kundi kitang mga katawhan sa Ginoo nga nagpuyo diha sa atoang buhi nga Dios. Kinahanglan nga magpuyo kita nga attraction ang atoang kinabuhi ngadto sa uban. Verse 14. You are the light of the world. You are the light of the world. Si Jesus ang kahayag niini nga kalibutan. Amen? O si Jesus naghatag og kahayag sa ato ang kinabuhi.
Now, Jesus declared also that we are the light of this world. Nga kita usab, nga mga katawhan, mga anak sa Dios, mao'y kahayag ni ini nga kalibutan. Now, like a city on a hilltop that cannot be hidden, no one lights a lamp and then puts it under a basket. Nabay nagsindi sa inyo hagsuga din ha, nga gitago ninyo ilalom sa basket? Gitago ninyo ilalom sa lamisa? Pag magsindi kang suga, asa gid nimo ibutang? Of course, sa dapit gyud nga masing mahayagan. Mahayagan ang kadaghanan. Mo na igsoon ang kahayag nga naa kanimo ayaw taguwa. I-share ang kahayag nga naa nimo. Amen. Si Kristo nga naa kanimo karon igsoon ayaw itago-tago. I-share si Kristo ngadto sa uban. The goodness of the Lord nga naa kanimo igsoon ayaw taguwa. Share the goodness of the Lord to others. That's how to influence others. That's how to live an attractional life. I-share ngadto sa uban. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds or let your light shine. Light means the good deeds, good things. Jesus, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your Heavenly Father. Igsuon kung unsay maayong butang nga naa kanimo i-share ngadto sa uban. Amen? The goodness of the Lord, share to others. We live an attractional life. How to influence others? Secondly, live out the kingdom values. Kingdom values, unsa bay mga kingdom values? Unsa bay batasan sa gingharian, diya sa gingharian sa Dios? Kanang batasan gikinahanglan nga atong ikinabuhi ug ato po siyang i-share. That's why live out the kingdom values. Unsa man kana? Romans chapter 4 verses verses 12 to 19. Yes, each of us will give a personal account to God. So, let us stop condemning each other. The kingdom values. Let us stop condemning each other. Hunungon ang paghusga ngadto sa uban. Hunungon ang pag-condemn ngadto sa uban. The kingdom values. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Magdesisyon tayo igsoon nga magkinabuhi kita, nga ato ang kinabuhi, dili makapandol ngadto sa uban. Amen. Dili makapandol ngadto sa uban. That's why live out the kingdom values. Ato ang kinabuhi, mahimong panalangin ngadto sa uban. Amen ba? Dili ang atong kinabuhi mahimong makaangin ngadto sa uban, kundi makapanalangin ngadto sa uban. I know and I'm convinced on the authority of the Lord Jesus that no food in and of itself is wrong to eat. Hisgot kini og pagkaon. Nga walay pagkaon, nga mali kaunon. But if someone believes it is wrong, then for that person it is wrong. Diba? Uban nagtuo nga dili pwede na kaunon o mali man na dili na siya pwede kaunon. Then for that person it is wrong. Di ka na nga tao, to siya nga kana mali siya. Pero dili pwede na to igsoon nga husgahan siya. Amen ba? Amen. Hallelujah. And if another believer is distressed by what you eat, you are not acting in love if you eat it. Don't let your eating ruin someone for whom Christ died. Maghatag lang ko anig example igsoon. Kita mga Foursquare, dili tago sa tua, nga batasan na gid nato, nga mukaon tag pagkaon, nga walay dugo. In other words, hisgot tag pagkaon nga dinuguan. Lami bang dinuguan? Kinsa nakakaon nagdinuguan din hibe?
Nagkaog dinuguan dire. Ah. Wa daw lami ang dinuguan kung way pares puto. Kay mao daw pares. Kita sa four square, kuan gud kayo ato ang kuan ana. Kuan gud kayo ang ato ang firm gud kayo ang ato ang stand ni ana. Because life is in the blood. Okay? And kita gikuan kita ni ana no. Now, ang gisulti sa pulong sa Ginoo, balik ko na to ang verse 14. Ingan pa siya. I know and I'm convinced on the authority of the Lord Jesus that no food in and of itself is wrong to eat. But if someone believes it is wrong, then for that person it is wrong. Kung gituuhan nimo nga mali na siya kaunon, then para anak nga tao, para nimo mali gid siya. Amen? Wala tay question din ha. Kung mao na ang conviction nimo nga mali na siya, then that's for you. That's imuha na siyang stand. Okay? Verse 15. And if another believer is distressed or nahimo siyang other translation nagsulti din kung ang uban na pandol, stumble. Okay? If another believer is stumble by what you eat, kung na-stumble ang ubang tao tungod sa imong gikaon, you are not acting in love if you eat it. Igsoon, dili nato mapugnan nga naapoy joy mga tao nga mukaon og pagkaon nga para nimo dili siya tamang kaunon. For example na lang dinuguan. Example lang nato na. Naay mga tao nga moingon nga dili siya pwede kaunon. Napoy ubang tao moingon okay ra kay nga naman si Jesus ni anhi kay gipakamatyan naman ni Jesus. Okay? Let us siya tawag ana. Respect kung unsa ang imuhang stand o unsa ang ihang stand. Amen? Dili nato siya himuong debate. Kay nga naman, magbase na siya karon sa tuwang kasing-kasing o sa tuwang konsensya. Now, if you eat that food, kung imuha nang gikaon nga pagkaon, o pagkahuman niya na adunay tao nga napandol tungod kay imo nang gihimo kay para niya, kana nga pagkaon, dili pwedeng kaunon. Ang sa ingon sa pulong sa Ginoo, you are not acting in love if you eat it. Sa punto din ni igsoon. If naay tao igsoon nga nakita nimo nga murag dili gyud sold out para sa iya nga kaunon nimo na ayaw na lagkaon. Amen? Nasabtan na to? Ayaw na lagkaon. Hala, pastor, unsay himuon ako? Pastor, gusto magid ko mukaon, pastor. Unsay himuon ako, pastor? Pag order nimo mulingi-lingi sa kanaba koy mga kaubanan din Tempasa tanawon sa pasig na adri kaubanan ako diri nya mapandol. Nay usa ka istorya. Tinuod ni panghitabo. Nay usa ka membro sa usa ka nila na ko i-mention. Gikan siya og Cagayan ba padulong og Davao. Nya diri sa Buda Sinoda naay na maligyag lechon. Nya para sa ilahad, dili gyud pwede. Bawal gyud para sa ilaha. Nya kita man gyud siya nga gwapo man gyud niya, lami man gyud kaayong porma sa lechon. Lami jud kayo ba? Pagutmon ta mo. Lami jud kayo. You know what? Yang nihimo ni order siya oy. Pero naglingi-lingi siya kay basig na siya kauban. Nga kaparihas niya, nga kabaro niya. Sa tinuod lang ni kaon gyud sa glitson. Pagkauman niya ingon siya lami man gyud ay. Usa himon pastor paginganang may tabo. Igsoon. Let us be ruled by our conscience at the same time by our love. Pinaagi sa gugma. Kung naamang galing kay nakita nga tao nga para niya mali gyud na nga kaunon, ayaw gyud himua igsoon. Kay para dili mahimong kapandulan sa uban. Amen?
dili mahimong kapandulan sa uban. I am not saying, wala ko nag-promote sa inyo hanga kaon mo. Magdepende gyud na igsoon kung unsa ang imuhang konsensya ug unsay naa sa imong kasing-kasing. Ingon gani ang pulong sa Ginoo sa Korinto, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Bisan pag unsay imong imnon o unsay imong kaunon, do it for the glory of God. Kung sa paminaw nimo pagkaon nimo ana nahimaya ang Ginoo, go for it. Ha? Mao na akong ginasulti. Kung paminaw nimo sa pag-inom nimo ni ana nahimaya ang Ginoo, well, go for it. Pero kung nakita nimo igsoon sa pagkaog pag-inom nimo ni ana nga di gyud malipay ang Ginoo, ayaw na lang gyud himoa igsoon. Amen ba? Klaro? Nasabtan? Igsoon, live out the kingdom values. Himuon nga dili ta kapandulan sa uban. Amen? Don't let your eating ruin someone for whom Christ died. Kay basig pag maoy hinungdan nga di na siya mosimba. Maoy hinungdan nga di na siya muuban nimo. Maoy hinungdan nga wala na. Tungod kay nakita nila ang imuhang gihimo nga para nila dili siya maayo. Mo na igsoon, tambag nako sa matag usa, let us careful with our action and words. Amen? Bantayan gid nato na. Sometimes dili ta makabantay ni ana sa tinuod lang. Pero let us be cautious. Kanunay igsoon, mabinantayon ta kanunay may tungod ni ana. Let us live out the kingdom values. Then you will not be criticized for doing something you believe is good. Diba usahay, di umingon, di ba 4 square man na siya, no? Ni order lagi siya, dinuguan lagi dito, 4 square man lagi na siya. Ikson. Di ba 4 square man na siya, no? Nag-order lagi siya, isa kabuting kuan lagi dito. Di ba? Di ba 4 square man na siya, no? Namista lagi siya dito. Bantay-bantay kita igsoon. Una akong naimangagda sa inyo hog piyesta. Pakita ka, uy pastor! Si pastor pag iniadto pa, no? Uy pastor, naalagay ka din Mingon, ay, ter, gi-invite ko ni Kuan, ni Brad, kay gipaampo ko niya. Rason na lang yun si pastor ba? Pero namista gito. Bitaw sa tinuod lang igsoon, whether we eat or drink or whatever we do it for the glory of God. Mao nag-ingon sa Korinto. Inom man tawo mukaon og bisan kung sa atong himuon nato para sa kay mayaan sa Ginoo. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but a living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Hallelujah. Wala nagmatter sa gikaon, wala nagmatter sa giinom, kundili sa pagpuyo diha sa pagkamaayo, kalinaw ug kalipay diha sa balaang espiritu. Amen. Mao na igsoon, kung unsay nakita nato nga makapalipay sa Ginoo, do it for God's glory. Pero kung unsay nakita nato nga wala makapalipay sa Ginoo, ayaw himoa igsoon kay mao ra nay kapandulan sa uban. Hallelujah. Hallelujah. If you serve Christ with this attitude, you will please God. Kung nag-alagad ka sa Ginoo, pinaagi niini nga mga kinaiya, imuhang gipalipay ang Ginoo, and others will approve you too. Praise the Lord. Og mapanalanginan. In other words, og mapanalanginan ang uban. Amen? So then, let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Praise the Lord. Live out the kingdom values. What is God's mission through our position? This is my last. Unsa man profession nga nasa imo ha? Igsoon, unsay mission sa Ginoo ni ana? To connect others to God. I-connect nimo ang uban. Di ba kita nga mga Kristohanon igsoon? Unsay laing, unsay mando sa Ginoo sa toa? Di ba kita nga mga Kristohanon mahimong panalangin ngadto sa uban? Amen. Now, kung unsaon nato pag-connect sa uban ngadto sa Ginoo, kung wata nakahimong panalangin ngadto kanila. Amen. Dili nato silang madala diha sa Dios. In other words, dili nato madala sa Ginoo ang usa ka tawo o ang gitinguhan nato nga pagadadon diha sa Ginoo kung wala ta nahimong panalangin ngadto kanila. Amen ba? Dili nato madala. How to connect others to God kung wala ta nahimong panalangin? Mo na igsoon,
Mao na bitaw nga gikinahanglan, let us live out the kingdom values aron mahimot ang panalangin sa uban, and then dali ra nato makonek ang ubang tawo ngadto sa Dios. We can easily connect others to God. It is because we live a life that is pleasing to God and that is pleasing to them. Do wala nato sila gipahimaya, pero pinaagi sa tong binuhatan, sinultian, importante kay igsoon para mapanalanginan ang uban. Amen ba? To connect others to God. 1 Peter, nga naman nga gikinahanglan. Unsa day naa sa ko ang anong kinahanglan man ako i-connect ang ubang tawo ngadto sa Dios. Unsa day naa? In the Old Testament, inyong nahinumduman, paano makakonect ang tawo diha sa Ginoo in the Old Testament? Through priest. Amen? Pinaagi sa mga pari. True priest in the Old Testament. Pag makasala ang tao, niya mo-offer sila og offering diya sa Ginoo, ang priest ang mo-offer in behalf sa ilaha ug sa ilahang sala. But in the New Testament, Jesus Christ did it. Amen? Si Kristo ang naghimo niini. That's why si Christ na declaration. Ang pulong sa Ginoo, 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5 and 9 mo ning giingon. As you come to Him, the living stone, this is Jesus Christ, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Kinsa man ang gi-reject sa tawo? Christ. Kinsa man ang gipili sa Dios? Si Kristo. Precious to Him. You also, like living stones. Kamu usab, sama sa usa ka buhing bato, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Kita nga mga katawhan sa Ginoo gikonsidera sa Dios nga mga priest. Priesthood. Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Subot pa sabot igsoon, dili na kinahanglan og somebody pa kay gihimo na ni Kristo, kita karon natay direct access ngadto sa Dios. It's because of Christ. Amen ba? Tungod kang Kristo, mo bitaw ng Jesus Christ niingon sa John 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, ingon si Jesus. A holy priesthood. Mo na, pastor, makakonek giday ko sa tawo ngadto sa ubang tawo ngadto sa Ginoo. Kaya kung i-consider ako sa Dios nga pari or priest, not just only a priest nga pari gyud, kita ang mga kaanakan sa Ginoo nga dunay Kristo, gitawag tag a holy priesthood, offering spiritual sacrifices. Naga-offer ta. Wala man ginaingon nga adto ka sa imong pastor para i-offer nimo imong kinabuhi dito sa Ginoo, pinaagi sa imong pastor. Nagingon bang pulong sa Ginoo? Wala. Ang pulong sa Ginoo naingon dinhi a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices. Ikaw mismo mo offer diya sa Ginoo. Amen ba? Acceptable to God through Jesus Christ. Pinagi kang Kristo. Mo na igso, no need for somebody. No need na og somebody para nga mo mediate sa imo ngadto sa Ginoo. Kay gitagaan kag katungod sa Ginoo nga mo duol diha kaniya. Amen. Nang ayo na pagduol og laing tao para pa nga i-offer nimo imong kaugalingon, directly offer your life to the Lord. Amen. Diretso nga i-offer imong kinabuhi diha sa Ginoo. Verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood. Ay pastor, i-consider ko sa Ginoo nga priest. Yes. Magsulti sa pulong sa Ginoo. Because you have Christ. God's special position that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Mao na nga you have now the authority na akay katungod karon nga mo connect sa ubang tawo ngadto sa Dios. Imo ang pagadado ng ubang tawo ngadto sa Ginoo. Kay gitagaan kang katungod sa Ginoo karon igsoon. Now, how to connect others to God? Unsaon man nimo pag-connect sa ubang tawo ngadto sa Ginoo? Di ba ginahimo nato ni through intercession or prayer?
Amen ba? Through intercession or prayer. Ginahimo nato ni igsoon. Ginakonek nato ang tao ngadto sa Dios pinagis pagampo. Amen? Kisa pa'y nagaampo sa itong isig kaingon. Kisa naga-intercede ba diri sa itong isig kaingon. Kita naga-intercede ta, amen? We are not praying only for ourselves. We are not praying only for our family. We are not praying only for our needs. Our struggles, our problems, our battles in life. We are also praying for others. Amen ba? Nagaampo po ta para sa uban. Mo naigsoon ang akong challenge sa to ang kinabuhi, no? Ayaw lag tagaig pagtagad ang imuhang sariling panginahanglanon. Nga kanunay halos kada adlaw muduol ka sa Ginoo, ang imuha lang kinabuhi kanunay imong ginaduol sa Dios. Tagay pog panahon igsoon nga makaampo ta para sa uban. Amen ba? Intercession. Kay gisulti kini sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 2 verse 42. They devoted themselves, referring to the believers, the early believers. They devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread, including the Lord's Supper, and to prayer. In other words, naginampuay sila sa matag usa. Ingna daw na imuhang katapad, giampo ko nimo. Ingna daw be? Ingna ba? Giampo ko nimo. Nya tubaga dayon, giampo tabaya ka. Tinood eh. Tinood ba kaya nga giampo kaya nimo? Igsoon, maginampuay sa matag usa. Amen ba? Praying with each other. Ingana na to pag-connect sa ubang tao nga to sa Dios. Kanay mo ang silingan karon. Kumusta mo ang silingan? Amigo mo dili. Ha? Amigo oy. Amigo mi oy. Amigo mi usahay pod. Kanay mo ang silingan karon igsoon. Makonect nimo na siya ngadto sa Ginoo, unang himuon nimo pag-ampo. Amen? Iampo na. Kisa naka-experience na nga imong silingan, imo lang giampo niya karon. Maayo na kayong pagtagad imong silingan o karon mo-open na gid siya sa imuha pinamahitungod sa Ginoo. Amen? Kani mo silingan iampo na. That's how to connect others to the Lord. Through intercession. Pag-ampo para nga masangyawan o masultian nimo sa pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Tanan, prayers and requests. All kinds ha? Wala ta gilimitahan sa Ginoo nga moduol diha kaniya. Amen ba? Ningon bang Ginoo sa imo ha? Maura ni dapat imong iampo ha? Wala. Ningon siya din niyo. All kinds of prayers and requests. Tanan. With this in mind. Pero hinumdumi. Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen? Magampo. Yesterday, we had our prayer and fasting. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. You know what? Gahapon, anadjud ko gahapon sa mong prayer. Di sa ta mo ampog personal request. Di sa ta mo ampog panginahanglanon nato, mayong lawas, protection. Given na gina siya, nagida siya kanunay sa tinuod lang. Let us intercede for others. Let us intercede for others. Salamat sa Ginoo. Kay gitagaan tag panahon nga makaampo para sa uban. Din pagkahuman ni ana niampo para sa imong panginahanglanon. Una igsoon to connect others to God. Intercession. Another, how to connect others to God? Through sharing God's word. Pinaagi sa pag-share sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 1 verse 18. So never be ashamed to tell others about our Lord. Dili ta maulaw musulti ngadto sa uban mahitungod kang Kristo. Amen ba? And don't be ashamed of me either, even though I'm in prison for Him. Ingon si Paul kang Timothy niini. So never be ashamed to tell others. Ayaw ka ulaw igsoon. That's why tell others about Christ. Amen? Your testimony. Giunsa ka pagbago sa Ginoo. Giunsa sa Ginoo pag-atiman ang imong kinabuhi. That's how to tell others about Christ. Dili gyud nang ingon nga pulong, litra, punto por punto ang imong isulti.
Okay man na, mogamit kag pulong sa Ginoo, okay kayo na sa tinuod lang. Pero kung dili gud kayo nimo kabisado igsoon, tell your life story. Amen? Isulti kung giunsa ka pagbag-o sa Dios. Ug unsa ang imuhang nasinati nga pabor gikan diha sa Ginoo, isulti ngadto sa uban. That's how to share to others, and that's how to connect others to the Lord. Colossians chapter 5 verse 17, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus Christ. You are representative of God to others. Amen? Representative ka sa Ginoo ngadto sa ubang tawo. That's why don't be ashamed to tell others about Christ. Ayaw kaulaw, isulti ang pagkamaayo sa Ginoo ngadto sa uban. Ang imuhang nasinati nga pagkamayo. Give thanks through Him to God and the Father. To God the Father. Hallelujah. Mahuman ako. Kaya murag lain na kayo magkuhan sa ako. What is God's mission through our profession? Unsay profession na karon? Driver, sa pa, security guard, sa panaan mo diya tanan, housewife, pastor, housewife lang ko, ayaw lang gamitan ng lang. Housewife ka, profession man mo. Mo man na ang naani mo ron. Ayaw ingon nga housewife lang ka. Kung baga, murag i-underestimate ni mo ang imong trabaho. Kung walay housewife, kinsa may mo atiman be. Amin mga housewife. Maulaw lagi sila mag-amin lagi. Bahalag, housewife lang ka, pero bastante mampud ka. No. Sag naara kasi mo ang panimalay. Kung wala dili ka housewife, kinsa may mo atiman. Sa professionaan mo karon igsoon. Housewife, unsa ba? Sinani mo ron, sa skills ng talents mo nga, maoy ginagamit nimo karon. Igsoon, just want to tell you, gamita ka na para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Gamita ka na para sa kahimayaan sa Diyos. Ako ba, kakita mo anang sa Facebook, kanang mga jeepney driver, na ibang jeepney driver no, kay, ganahan kay ko silahang, kanang ginahimo, labi nag-birthday nila, nato isa ka jeepney driver nga birthday gito niya, tibuok adlaw, nga namasada siya, libre ang iyahang kuan, libre ang tanang pasahero niya. Kay birthday daw niya. Birthday daw niya. Kaya gigamit niya ang iyang pagka-driver niya. Of course, gusto niya nga i-bless ang uban, libre niya. Kuya po kayo siya, no? Pilagi magasto tawon niyang gasolina sa tibok adlaw or unsa ba diya pagtuyok-tuyok anang downtown. Pero gikuan gud niya. Lahi po tong uban nga niingon, basta 60 libre. Lahi po tong uban no, kanang jeepney driver. Lahi naman to, lahi naman ang akuan. Lahi naman na siya nga akuan, nga profesyon, murag lain na siya. No? Napoy uban nga, basta mga seniors, basta mga PWD, librehon nila, walay bayad. Daghan pa maagi, igsoon. Pero sa tuwa nga mga Kristohanon, daghan po pamaagi nga gamiton sa Ginoo ang ato ang profesyon. Amen? Mao na igsoon, ayaw kadalo. Amen. Ingna ang imong katapad, ayaw ikadalo ang profesyon nga naa nimo. Nangatawa lagi sila, mura lagi di lagi mo konbensido lagi nga mo share sa inyong profesyon. Ingna day mo katapat nga share naman diyan. share naman diyan. What is God's mission to our profession? To bless others, to influence others, and to connect others to God. Amen. Kayang himoon dili. Sa paghimo nato niini igsoon ang Ginoo mahimaya nining tanan. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios nining atak nas kabuntagon. Balik ko nato si Peter, Andrew, James, and John. They were fishermen. Pero gigamit sila sa Ginoo para mahimong fisher of men. Amen. Mangingisda sila, isda. Pero gigamit sila sa Ginoo para mangingisda o mangisda og tawo. Mao na igsoon, bisan pag unsa kamubo ang imuhang profesyon,
Remunondo may diha tubangan sa Ginoo, walay mubo o dako nga profesyon, for as long as your heart is willing for the glory of the Lord, gamiton ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Dios. Amen? Salamat sa Ginoo. Let us bow down our heads and let us look to God in prayer. Father, thank you for your word today. Salamat kay Ginoo sa imong pulong nga ataw pagdasig ka namo, Lord, that whatever may be, Lord, ang among profesyon nga ania karon Ginoo, aduna kay mission niini to bless others of God, to influence others, and to connect others to the Lord or to you, Lord. God, help us. Tabangi jud mi Ginoo nga kining mga butanga, Lord, among mahimo. Usahay, Lord, mapugnan kini sa paghimo Ginoo tungod sa mga situation nga mo ang na-experience. But today, Lord, we are reminded by your word na bisan pa unsay mga situations, so God, still, you have mission through our profession. Nagkikinanglan nga mo panalangin kami ngadto sa uban, mo influence kami ngadto kanila. And of course, Lord, to connect others to you. Thank you, Lord, for this wonderful day. Ng imong gihatag sa mga kinabuhi. Nalangin ni Lord ang matag usa. Nalangin ni Lord ang imong mga katawhan. Salamat, Lord, sa imong pagkamayo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Sidunggan ka na mo ginapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ba na itong tagaghimaya ato ang buhay nga Diyos, pinaagis pagpalakpak diya kaniya? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Diyos. This wonderful morning, let us continue to worship the Lord and to honor the Lord through our giving. Akong gihatag karon ang time sa pag-challenge. Praise God, hallelujah. Ang akong bahin mga igsoon, mga paghatag o paghatod sa ato nga tahit sa nakupiring ito sa buhay nga Diyos kay pulahan ang nagahatag kaysa nagadawat. Ang paghatag usa-usab ka mission mga igsoon. Samtang paghatag nahon nato ang hatag. Hatag okay. Ato hatod ang atong labing gamhanan nga Diyos, salamat kayo sa imong pagkamayo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord. Dalaygon ka nga ikaw sa kanunay, nagauban, nagapanalangin sa matag usa, bisan pa man sa among mga panginabuhian sa matag adlaw, Amahan. Lord, sa kanunay among naampo nga ikaw maghatag pa ug dugang pang mga panalangin, bisan pa man sa katong nanginahanglan, Lord, kapoy makahatag pa diha ngadto kanila. Salamat, Lord, sa imong pagkamayo. Lord, dalaygon ka. Ako yung balik ang tanan dungog himaya o pasalamat. Diyan lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our Sunday service will be every 9 a.m. Our prayer meeting will be every Saturday at 4 p.m. physical service. And for our ministerial staff for the next Sunday, Communion Sunday, May 5, 2024, song leader will be Jezza, opening prayer, Brother Rudy, Word of God, Pastor Glenn, offertory, Sister Josephine, and our closing prayer will be Brother Jill Chris. And reminders to all the UFY that we'll be having our practice later at 1 p.m. And also our Fellowship Sunday will be next Sunday. And that's all for our announcement for today. Thank you and God bless. Di na ito kalimtan atong Fellowship Sunday sa sunod Domingo, and of course our Communion Sunday. And of course for additional announcement, council meeting,
mag-council, we will have our meeting next Sunday. Okay? After lunch fellowship, sa sunod Domingo, mag-meeting ta. And UFM and UFW, pwede magpabilin sa kadali lang ang UFM ug UFW. So ako ang gi-request ang atong president ug sabot department para nga ma-finalize nato ang lakaw karong May 1 sa ato ang UFM, joint UFM and UFW fellowship sa Kalinan. So please magpabilin sa after our closing prayer. Okay. Na ako'y gusto nga himuon nato karon nga kabuntagon tungod kay just want to inform you that Pastor Serge went to Manila last Tuesday. Ato silang Manila Tuesday. Kaya gusto ni Pastor nga magpa-check up siya dito sa Manila for second or third opinion sa iyang situation. Kaya diri sa Davao, murag, kita niya murag dili kaayo ingana ang paghatag o pagtagad sa iyang case. Ato silang Manila, so last Tuesday, gihatod na ako sa airport. Pagka Wednesday, nag-schedule sila sa PGH. Sad to say, na ay gi-request ang doktor sa iyaha that will cost him mga 60 to 70,000 nga kanang test. Pero wala nila gikagat. So karon naa si Pastor sa Diliman Hospital. He was admitted last Thursday due to dehydration. Si Pastor na dehydrate siya tungod kay dili manggod siya makatarong og inom og tubig. And as you can see, si Pastor Serge nakita nato nga na ni-reduce gud siya tungod kay dili pud siya katarong pud og kaon. So sa nidagan ang mga adlaw na ay mga test nga gipanghimo sa iyaha, X-ray, CT scan sa iyang esophagus, gisaksyon ang iyahang laway tungod kay kanilaging dili katarong si pastor og kaon, kainom, and even gani dili gani siya katarong og pagawas iyang luwa tungod sa situation niya. Yes, kagabi still Ma'am Edith nagpadayon siya communicate. Nag-decide ang doktor para si pastor lang yun nga makakaon siya. Decide ang doktor nga butangan siya og tube sa diri sa iyahang kuan. Tiyan. And I think today na surgery nga paghimuon sa iya karon nga adlaw. And wala pa kabalo hantod kano sa sila sa Diliman, pero sa giingon ni Ma'am Edith, either Monday or Tuesday, tomorrow or Tuesday sila, pero giginahulat lang nila nga mabutangan siya og tube, and that's the time nga process nila ilang paggawa sa hospital. Wala pa'y pizza kung kano sa sila mo balik dinhi, kay wala pa sila return ticket. And sa ilang gihimo sa karon nagkuha sila balay dito para ilang mapuy-an. And I don't know, unsay plano sa Ginoo og makabalik pa ba sila dinhi. Still praying na ang ilahang balay mahalin na. Please padayag ampo. Sige nga nako gagay na sa tungwali intercession. Let's pray for them. Amen. And let's pray for Pastor Serge. Actually si Pastor gusto pa gid niya nga kanang mag-enjoy pa siya eh. Ako nakita, kung inyo pong napansin, gusto pa siya nga muwali, gusto pa siya nga mutudlo sa tinuod lang. Mo nang iya nga gusto gid siya nga nagapangita gid siya laing pamaagi gyud. Sa tinuod lang si pastor daghan na kay nag-alternatibong gihimo niya para lang gyud nga maulian siya o para lang gyud makawali siya because passion niya og heart niya ang pagwali o pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Wala ta kabalo sa kabubuton sa Dios. Let us always rely on God's will. And even him nagaingon gid siya nga kanunay lang gid siya nagadwell sa kabubuton sa Ginoo. That's why brothers and sisters in the Lord, may I ask you to please pray for Pastor Serge sa iyang situation karon. Matakabalohan kung makabalik pa ba siya dinhi. As per ni Ma'am Edith, ningon siya nga dili na pwede si pastor mo biyahe sakay og plano pabalik dinhi. I don't know. Unsay panghitabo. But let us always rely on God's will. Hangyo ko sa inyo ha karon pwede. Siyempre financially kinahanglan gid nagtabang kay kung maginahalin ang ilahang balay. Can we make a special offering for Pastor Serge para nga ato ang matabang po sa ila tungod kay nag-undergo siya og surgery? Okay ra ba sa to Exon, panagsara ba jud ko nagahangyo no? Kaya na lang yung naay mga occasion lang yun sa tinuod lang. Pero kung may occasion sa tinuod lang, kuan lang yun kaya ta.
That's why, brothers and sisters in the Lord, may I ask your generosity. Let us give para kay pastor and para matabang o magamit nila para sa ilang pangadlaw-adlaw nga needs. Do, makaingon ta nga naay mga anak nila pero nindot pampud to as brothers and sisters in the Lord, as family, maka-extend po ta og help po para kang pastor sirs. Amen ba? Amen. Salamat kayo. Please. Sulod. Wala. Ha? Kuha. Kay ilahi na siya. Okay. Sige. Ihatay lang nato din butang nato din Let us give. Para ni sa Ginoo ha. Atong itabang para kay pastor. Praise the Lord. Samtang mag-aawit ha. Hatag. Aron sa lahatagan, sikreto kinis sa panalangin, upabli ang kabuuan ng langit. Sa langit, ikaw buo ang magadayaong panalangin. Lord, we thank you for the generosity of your people, O God. I know, Lord, nga kining ilaha Ginoo nga gihatag, Lord, ako kinig kahimuan sa imong gingharian at the same time, Lord, support, Lord, para sa giila na mo Ginoo, cute, Lord, nga pamilya at the same time. Our spiritual father as well in this church, Pastor Church. Lord, I pray that you will bless this money, bless the hands to give. We pray, Lord, for Pastor Church. Your will be done upon his life, O God. Thank you, Lord. Bisan pa, Lord, sa ila karon nga gina-desire, Lord, nga ang ilahang balay, ang ilang loti, Lord, mahalin na. God, we really ask your favor. Thank you, Lord, sa imong pabor. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamayo. Walay gud ka, Lord, sa walay katapusan. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Balik ko na ko UFM and UFW pabilin sa right after our closing prayer for a short meeting. This wonderful morning, let us give thanks to the Lord for His good and His love endures forever. Manindog tang tanan. As our song leader will lead us in a closing song, and then after this, Brother Rene will close us in a word of prayer. Amen. For the last time, atong halaran og kanta ang ato ang buhi nga Dios. Hallelujah! Among Dios. Ang Dios nga nabuhat sa tanang may kinabuhi, aron nga magagay sa imong Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray.
Lord, salamat Ginoo God sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Labi na Ginoo God niining among panimbahon. Ikan sa pagsugod agtod sa pagkahuman nga anaa ikaw. Na ang imong presensya Ginoo. Salamat sa mga pulong nga among nadungog niining adlaw Ginoo. Lord, nga mahimo kining mahiluna sa mga kasing-kasing. Mahimo kaming panag-ingnan ngadto sa mga imong mga kanakan nga wala pa nga nakailangan na sa imong atubangan. Mahimo kaming blessing Ginoo. Kung unsa man Ginoo God may mga kalapasan nga nabuhat nga wala nimo kahimuti. Niini nga adlaw ikaw ako nagahangyo nga na kanimo. Ikaw Ginoo God may magauban ka namo Lord. Magaatubang na usab kami niini nga semana Ginoo. Ang among kinabuhi akong ginaduol nga na kanimo Ginoo. Ikaw kanunay God mo ay magauna, magasentro Ginoo. Sa among mga trabaho Ginoo magaatubang kami sa mga trabaho Ginoo nga kakuhaan namo sa among source of income. Lord, akong ginaduol nga na kanimo ikaw Ginoo God may magapanalangin Ginoo. Sa tanan membro niini nga church, niini nga kongregasyon ginuuban sa mga pastor, ikaw Ginoo God may magauban ka namo Ginoo. Salamat niini nga tanan Lord, bisan pa man Ginoo God magatapos kami sa among panimbahon. Ako nagahanyo nga na kanimo ikaw Ginoo God may masentro sa among kinabuhi. Magapamauli kami Ginoo, ikaw Ginoo God may magasipti ka namo Ginoo. Salamat sa tanan mga butang nga imo nang gihatag na kanamo in Jesus name I pray. Amen. Okay, manglingkod sa ta kadali lang.